Gabi na sa African Savannah, tirahan ng mga mandaragit matapos ang mahabang araw ng pag-iwas sa mga pananambang at bitag. Nagtatago sa likod at malapit sa bawat sulok ng tanawin, ang mga pagod at takot na hayop ay sa wakas lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan, gumagalaw sa dilim. May ilan na kumakain, umiinom, at ang iba na may nagpapahinga, umaasang mawawala ang panganib. Ang tropa ng mga baboon, kumpara sa ibang hayop dito, ay gumawa ng dagdag na hakbang para protektahan ang sarili laban sa mandaragit. Umakyat sila sa mga puno na hanggang 100 talampakan ang taas. Inilalagay ang kanilang sarili sa lugar na halos hindi na maabot ng karamihan sa mga mandaragit. Pero mahalaga ang salitang karamihan dito dahil may grupong mga ngaso na talagang nilikha para pumatay. Sa ganitong klase ng dilim, ang malalaking pusa, lalo na itong isa na may paningin sa dilim na mga 7 beses na mas matalas kaysa atin at may uri ng pagkamalihim na parang multo na rin. Ang tuso at malamig ang dugong pusa ay palihim na umiikot sa biktima. Sa kabutihang palad, magaling din ang baboon sa mga puno, baka higit pa. Gamit ang hook ng mga kuko at matalim na blade, pati malakas at mabilis na katawan, madaling umaakyat ito sa malaking puno at ikinukulong ang biktima. Ang alpha male na nararamdaman na may nandyan at natataranta pero hindi pa rin makita kung gaano na ito kalapit talaga. At pagkatapos, sa isang mabagsik na talon at malinis na atake, patay na ang alpha baboon. Ito ang multong pusa ng Afrikanong night, ang Afrikanong leopardo. Noong gabi ng Biyernes, Mayo 4, 2018, isang yaya na nag-aalaga ng 3 taong gulang sa Queen Elizabeth National Park sa Uganda ang lumabas ng bahay. 1 minuto lang. Walang bakod ang bahagi ng lodge na ito. Naisip niyang gagawa lang siya sandali at babalik din agad. Narinig niyang sumigaw ang bata. Hindi niya alam na sumunod ito. Paglingon niya, andoon na ang malaking leopardo na kinukuha ang bata sa likuran niya. Hindi pa niya nauunawaan ang nangyayari. Mabilis na nawala sa dilim ang pusa at bata. Nagkaroon ng malaking operasyon sa paghahanap, ngunit bungo lang ng bata ang natagpuan ng mga bantay gubat kinabukasan. Kahit gaano pa ito nakakagulat at mabagsik pakinggan, hindi na bago ang mga ganitong kwento sa mga lugar kung saan malapit nang gumala ang mga malalaking pusang ito sa mga tao. Noong Hunyo 2019 sa Kruger National Park, inatake sa harap ng magulang ang 2 taong anak ng empleyado. Napanood na lang nila sa pagkabigla habang ang leopardo ay nagbigay ng ilang nakamamatay na kagat sa loob ng ilang segundo at nawala bago pa man makakilos ang kahit sino. Sa mga ganitong pag-atake, madalas nirerekomenda ng mga eksperto na patayin ang leopardo, kahit protektado ito ng batas sa karamihan ng lugar. Mas madilim ang dahilan nito kaysa sa insidente. Kapag ang leopardo ay nakatikim ng laman ng tao, malamang babalik itong umatake muli. Ang iba ay hindi lang basta bumabalik. Nagiging ganap silang mga hayop na palaging kumakain ng tao. Ang hindi mahulaan at nakakakilabot na ugali ng mga hayop na ito ang dahilan kaya isa ang mga leopardo sa pinakamapanganib na pusa sa tao. Pero may mas malalim pang dahilan sa likod ng ugaling ito bukod sa mga nakakatakot na kwento. Tatalakayin natin yan mamaya. Una, bigyan muna natin ng tamang pagpapakilala ang mga pangunahing mandaragit na ito. Panthera pardus o ang Afrikanong leopardo, ang pangunahing subspecies ng leopardo na matatagpuan sa karamihan ng Sub-Saharan Africa at sa ilang hiwa-hiwalay na lugar sa Hilagang Afrika. Basta't may makapal na taguan at tuloy-tuloy na mapagkukunan ng mga hayop na maaaring hulihin at kainin. Ang dambuhalang pusa na ito ay may isa sa pinakaiba't ibang dieta. Kumakain ng mahigit 72 uri ng biktima sa Sub-Saharan Africa. Mula sa maliit na salagubang hanggang sa malaking 2,000 eland, kayang pabagsakin ng mga pusang ito halos anumang piliin nilang hulihin. Pero paborito nilang biktimahin ang kahit anong kalapit na antilope. Abala sa pagngata ang 3 gazelle, walang kamalay-malay na matagal na pala silang minamanmanan ng tusong malaking pusa. Dumudula sa gintong damo. Halos maglaho ang leopardo na may rosette na balahibo sa liwanag. Kaya parang multo ito sa paningin ng mga gazelle kahit nasa harap nila. Hindi lang dahil hindi ito nakikita, kaya nakakatakot ang mandaragit na ito.
kumilos ang pusa ng may kakaibang tiyaga at disiplina na nakakatakot. Dahan-dahang sumusulong, nilalapit ang distansya at hinihintay ang tamang sandali habang bahagyang bumababa ang pagbabantay ng gazelle. At kapag dumating na ang oras, walang pag-aalinlangan, walang babala kahit kaunti. Sumabog ang leopardo mula sa damuhan na may nakamamatay na katumpakan, at isang malupit na kagat sa lalamunan ang agad na nagtatapos sa pakikibaka ng kawawang biktima bago pa man ito magsimula. Pagkatapos, dadalhin ng mandaragit ang huli niya sa tagong lugar para mapayapang kainin. Bukod sa mga antelope na maaaring maliit at payat tulad ng tiktoks at steenboks, pati na rin katamtamang laki na duikers, reedbucks at topis. Pati na rin ang mga higante tulad ng Cox's hartebeest, zebra, wildebeest at African buffalo. Kaya rin ang dambuhalang pusang ito na manghuli ng iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga daga at maliliit na mamal, baboy, ibon, insekto, iba't ibang uri ng unggoy at babuon. At sa mga bihirang pagkakataon, pati na rin ang mga gorilya, gayon din ang ilang halos karniborosong mga mandaragit na hayop. Nagtangkang agawin ng asong gubat ang ibon sa kawan, ngunit palihim siyang sinundan ng tusong leopardo. Tahimik na pumasok ang pusa sa damuhan, naghahanap ng pwesto at matiyagang naghintay habang sumugod ang asong gubat sa kawan. Mabilis na umatake ang mabagsik na pusa at naging biktima ang mga ngaso. Sa isang kagat, agad na paralisa ang kawawang hayop sa mga panga ng mandaragit. Mabilis ang mga pangyayari kaya mahirap maintindihan maliban kung papanoorin mo ito ng mabagal, frame by frame. Tulad ng ibang malalaking pusa, mas marami silang low light receptor cells sa mata kaysa karaniwan. At may espesyal na reflective layer sa likod ng retina na nagpapabalik ng natitirang liwanag pabalik sa mata, kaya't nabibigyan sila ng pangalawang pagkakataon na makita ang mga bagay. Ang paningin nila sa gabi ay 7 beses na mas matalas kaysa sa tao. Bukod pa dyan, kaya ng kanilang mga tainga na makadetect ng ultrasonic frequencies hanggang sa humigit kumulang 65,000 Hz. Ibig sabihin, literal nilang naririnig ang isang daga na gumagapang sa lungga nito o ang kaluskos ng dahon kahit ilang talampakan ang layo. Kaya rin nilang paikutin ang tainga na parang radar dish gamit ang mahigit 30 kalamnan para ituon sa direksyon ng tunog. Matapos titigan ang biktima, kahit mula 1.2 milya, sinisiguro ng ambush predator na manatiling nakatago hanggang makalapit ng mga 16 na talampakan. Pagkatapos, bigla itong tatalon para gulatin at patayin ang biktima sa pamamagitan ng kagat o sakal, depende sa laki nito. Karaniwan, nangyayari ito sa lupa. Ngunit ang pagiging bihasang umaakyat ay hindi lang basta paghabol sa biktima sa puno. Minsan, nagtatago ito sa itaas at biglang bumabagsak sa mga biktima. Ang leopardo ay umakyat sa 30 talampakang puno at nakamasid sa impala sa ibaba. Mula sa taas na ito, tumatagal ng 1.3 segundo ang pagbagsak ng leopardo. Sapat para makariyak at tumakas ang impala. Pero tumalon ang malaking pusa ng sobrang tahimik at eksakto, kaya kahit na mabilis ang reflexes ng impala, halos hindi nito nakita ang pag-atake. Mabibigat din ang mga pusang ito, umaabot mula 83 hanggang mahigit 200 pounds ang bigat nila. Kapag bumagsak ito sa payat na paa ng impala, tila nabangga ng mabilis na sasakyan ang hayop, agad napaparalisa at tinatapos ng malakas na kagat sa lalamunan na siguradong walang mintis. Delikado ring mahulog mula sa taas. Kung tumama sa sungay o maling anggulo, pwedeng masaktan ng malubha ang leopardo. Pero ang mabagsik na pusang ito, marunong mag-manage ng anggulo at hindi nag-aalala dahil sa tapang nila. Pagkatapos ng pagpatay, susunod ang pinakanakakabiglang bahagi ng pangyayari. May mga leopardo na kumakain ng biktima sa kinatatayuan, samantalang ang iba ay hinihila ito sa tagong lugar ng malayo bago kainin. Ginagamit ng ilan ang malalakas nilang panga na may 500 c na kagat at masiladong katawan para buhatin ang bangkay ng biktima sa puno. Minsan, napansin na kaya ng mga mabagsik na mandaragit buhatin ang batang giraffe na 276 na libra pataas sa 11 na talampakang taas ng puno at itago roon. Kaya rin ng malalaking pusang ito lumangoy ng malayo at tumakbo ng 36 na milya kada oras. Kaya rin nilang tumalon ng pahalang mula sa isang sanga, papunta sa isa pa,
na may layo na hanggang 20 talampakan at tumalon ng patayo ng hanggang 10 talampakan. Minsan, nahuhuli pa nila ang kanilang biktima gamit ang kanilang mga panga. Kapag humarap sa tao ang mga nakamamatay at tusong katangiang ito, maaaring maging nakakabahala ang resulta. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao at mga leopardo ay namuhay ng magkatabi sa iba't ibang komunidad sa kanilang mga nasasakupan. Dahil sa matagal na ugnayan na ito at sa pagpasok ng tao sa kanilang teritoryo. May ilang mga leopardo na nagsisimulang mawala ng takot sa mga tao na karaniwan ay taglay ng karamihan sa mga mailap na hayop. Dahil sa malapitang ugnayan na ito, mas malaki rin ang posibilidad na matikman ng isang leopardo ang laman ng tao sa isang pagkakataon. Kadalasan, nangyayari ito kapag sinusubukan ng mga tao na nakawin ang kanilang nahuli at bilang ganti, inaatake sila ng mga malalaking pusa at napapatay. Sa ibang pagkakataon naman, kumakain sila ng mga bangkay ng tao na naiwan sa labas o habang nang aagaw ng mga alagang hayop. Kapag dumating ang leopardo para sa mga hayop pero nauuwi sa pag-atake sa sinumang nandoon sa daraanan niya. Dahil sa mga karanasang ito, unti-unting nagkakagusto ang mga leopardo sa laman ng tao, lalo na't mas madali silang hulihin kaysa sa karaniwan nilang biktima. Pagkatapos, kapag kaunti na lang ang mga natural na biktima sa paligid o kaya'y may sugat ang leopardo na nagpapahirap sa kanya na habulin ang karaniwan niyang hinahabol, maaari siyang tuluyang maging ganap na mamamatay tao. Makikita ito sa mga kaso ng leopardo na sumasalakay sa baryo o parke na walang bakod, nagnanakaw ng bata at pumapatay ng tao. Minsan, kahit may ibang hayop, mas pinipili ng leopardo ang tao dahil nagustuhan na niya ang lasa nito. Isang leopardo na kumakain ng tao sa Africa ay inilarawan ni British officer Harold George Swain noong 1879 sa kanyang aklat na Great and Small Game of Africa. Ayon sa kanyang salaysay, may leopardo sa kabundukan ng Golis, Hilagang Africa, na sa loob ng ilang taon ay nakapatay ng halos 100 taganayon na nahulog sa bitag nito. Ang leopardo ay nagtatago sa likod at ibabaw ng malalaking bato sa makitid at madilim na daan sa bundok na dinaraanan ng mga taganayon. Maghihintay ito na may tumapak sa abot ng kanyang saklaw at saka biglang tatalon mula sa itaas at kakainin ang kanyang mga malas na biktima. Madilim at mabato ang lugar, maraming bangin at magaspang ang lupa. Kaya halos imposible mahuli ang leopardo. Hindi ito napabagsak ng mga tao at malamang nakusa na lang itong nawala matapos kumitil ng napakaraming inosenteng buhay. Paulit-ulit na lumalabas ang pattern ng pagpili ng madidilim na lugar o oras para umatake. Sa mga pag-atake ng leopardo, malaki ang kalamangan ng mga pusang ito dahil sila ay aktibo sa gabi. Karaniwan, nabibigla ang kanilang mga biktima, lalo na ang mga tao, dahil hindi nila nakikita o tulog sila kapag umatake ang mga ito. Kapag umatake ang leopardo sa tao, tinatarget nito ang lalamunan o batok, hinihiwa ang jugular at pinapadugo hanggang mamatay ang biktima. Kahit makaligtas sa kagat ng leopardo, madalas pa ring namamatay dahil sa impeksyong dulot ng bakterya sa kanilang bibig. Noong wala pang antibiotics, mas malala ito noon. Napansin na 75% ng nabiktima ng leopardo ay namamatay dahil sa impeksyon, hindi sa kagat, kaya malaking banta ito sa tao at alagang hayop. Ang mga leopardo ay patuloy na inuusig ng mga mangangaso at lokal kahit bawal na silang hulihin sa ilang bahagi ng Afrika. Lalo na ang mga babae dahil sila ang nag-aalaga ng bagong henerasyon, hindi tulad ng mga lalaki. Patuloy pa ring pinapatay ang malalaking pusang ito para sa pagtatanggol, balat, buto, karne o trophy hunting. Di tulad ng leon, nag-iisa ang mga leopardo at mas gusto nilang manghuli at mamuhay mag-isa, nilalagyan pa nila ng amoy ang teritoryo para itaboy ang iba. Nakikita lang ang mga leopardo tuwing magpaparami dahil pareho silang may iba't ibang kapareha buong taon. Pagkatapos ng halos 3 buwang pagbubuntis, ang mga babaeng leopardo ay manganganak ng 2 hanggang 4 na anak bawat taon upang mapanatili ang kanilang populasyon. Ang mga bagong silang na bulag ay napaka-vulnerable. 63% sa kanila ay namamatay sa kabataan dahil sa matinding kompetisyon sa ibang mandaragit. Kapag umabot lamang sila ng 18 hanggang 24 na buwan, saka pa lang nila kayang iwan ang proteksyon ng kanilang ina at magsimulang mamuhay ng mag-isa at kalaunan ay magparami sa edad na 3 taon. Sa pangkalahatan, itinuturing ng International Union for Conservation of Nature na vulnerable ang populasyon ng leopardo. Ngunit para sa mga leopardo sa Africa, hindi masyadong malinaw ang bilang nila.
Ang mga leopardo sa Hilagang Aprika ay kritikal na nanganganib habang vulnerable naman ang mga leopardo sa sub-Saharan. Patuloy bumababa ang bilang nila bawat taon. Kahit gustuhin nilang alisin tayo, kailangan pa rin nating maghinay-hinay sa pag-iisip na dapat silang lipulin. Kaya ang mga mapanganib ngunit kaakit-akit na mandaragit ay patuloy na makakaligtas at patuloy tayong mabibiktima. Siguro nga ayos lang. Parang ang tagal ko nang nagsasalita, di ko na alam sinasabi ko. Siguro dapat kausapin ko na ang nanay mo, tawagan ang tatay mo. Ewan, basta paalam na.